Anim makapangyarihang dahilan kung bakit dapat mong pagkatiwalaan ng Diyos. May mga sandali sa buhay na madaling magtiwala sa Diyos kapag nasasagot ang mga panalangin, kapag dumarating ang mga pagpapala, kapag nagbubukas ang mga pintuan ng oportunidad. Ngunit may mga sandali rin na napakahirap magtiwala sa Diyos. Mga sandaling walang may katuturan. Mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Mga sandaling mabigat at puno ng kawalang kasiguruhan ng buhay. At sa mga sandaling iyon, may tahimik na tanong na madalas lumilitaw sa ating puso. Diyos, maaari ba talaga kitang pagtiwalaan? Ang totoo, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi palaging tungkol sa pag-unawa sa lahat ng nangyayari. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang paniniwala sa kung sino siya, kahit hindi mo nauunawaan kung ano ang ginagawa niya. Hindi dahil laging magiging madali ang buhay, kundi dahil ang Diyos ay laging mapagkakatiwalaan. Ngayon, titingnan natin ang 6 na makapangyarihang dahilan kung bakit maaari kang magtiwala sa Diyos anuman ang panahon ng buhay na iyong kinakaharap. Maaari kang magtiwala sa Diyos dahil Number 6. Ang kanyang presensya ay kasama mo. Isa sa pinakamalaking takot ng tao ay ang takot na mag-isa. Nais natin na may kasama tayo sa mga mahihirap na sandali. Isang taong nasa tabi natin. Isang taong nakakaunawa. Isang taong nananatili kahit nagiging mahirap ang mga bagay. Hindi kailanman iniiwan. Ang magandang katotohanan ng pananampalataya ay ito. Hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga tao. Kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka, kasama mo ang Diyos. Kahit pakiramdam mo ay nakalimutan ka, malapit ang Diyos sa iyo. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na ipinapangako ng Diyos ang kanyang presensya. Nang tawagin si Moises upang pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, nakaramdam siya ng pangamba at pagkalito. Napakalaki ng responsibilidad. Ngunit binigyan siya ng Diyos ng isang makapangyarihang pangako. Ako ay sa iyo. Binago ng pangakong iyon ang lahat. Dahil kapag kasama mo ang Diyos, hindi mo kailanman tunay na hinaharap ang anumang bagay ng mag-isa. Kapag tumataas ang takot sa iyong buhay, alalahanin ito. Kasama mong naglalakad ang Diyos sa bawat lambak. Kapag madilim ang landas, naroon siya. Kapag mabigat ang pasanin, naroon siya. Kapag hindi tiyak ang hinaharap, naroon pa rin siya. Maaari kang magtiwala sa Diyos dahil hindi ka kailanman nag-iisa. Number 5. Kilala ka niya ng lubos. Isa pang dahilan kung bakit maaari kang magtiwala sa Diyos ay dahil mas kilala ka niya kaysa sa sinuman. Sa mundong may bilyon-bilyong tao, madaling maramdaman na tila hindi ka napapansin. Ngunit hindi ka isang numero sa Diyos. Ikaw ay kilala, personal, malalim, at lubos. Alam ng Diyos ang iyong mga iniisip, ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pakikibaka. Walang anumang tungkol sa iyo ang nakatago sa Kanya. Ipinapaalala sa atin ng Biblia na kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo ipanganak. Ang buhay mo ay hindi aksidente. Ang iyong pag-iral ay hindi basta nagkataon lamang. Alam ng Diyos ang bawat detalye ng kung sino ka. Isaalang-alang ang buhay ni David. Bago siya naging hari, si David ay isang batang pastol lamang. Nang dumating ang propeta upang piliin ang susunod na hari ng Israel, walang nag-akalang si David iyon. Maging ang sarili niyang pamilya ay hindi siya napansin. Ngunit may nakita ang Diyos na hindi nakita ng iba. Nakita ng Diyos ang puso ni David. Kung saan ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, nakikita ng Diyos ang katotohanan sa loob. Ibig sabihin nito ay may napakaaliw na katotohanan. Nauunawaan ka ng Diyos kahit hindi ka nauunawaan ng iba. Nauunawaan niya ang iyong mga layunin. Nauunawaan niya ang iyong mga pakikibaka.
nauunawaan niya ang mga laban sa loob ng iyong isip at puso. At dahil kilala ka ng Diyos ng napakalalim, maaari kang magtiwala sa Kanya na gabayan ang iyong buhay. Number 4, dahil may mga plano siya para sa iyo. Maraming tao ang nagtataka kung may tunay bang kahulugan ang kanilang buhay. Iniisip nila kung may mahalaga bang naghihintay sa kanilang hinaharap. Ngunit ang katotohanan ay may plano ang Diyos para sa bawat buhay na Kanyang nilikha. Mahalaga ang iyong kwento. Mahalaga ang iyong layunin. Kahit ang mga panahong nakakalito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Tingnan ang kwento ni Jose. Naranasan ni Jose ang pagtataksil, pagkaalipin, at pagkabilanggo. Sa maraming sandali, marahil ay pakiramdam niya ay hindi makatarungan at walang pag-asa ang kanyang buhay. Ngunit tahimik na kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Pagkalipas ng maraming taon, naging makapangyarihang pinuno si Jose na nagligtas ng napakaraming tao mula sa taggutom. Ang mukhang kaguluhan ay paghahanda pala. Hinuhubog ng Diyos si Jose para sa layuning mas dakila kaysa sa kanyang naiisip. Ang parehong katotohanan ay totoo rin sa iyong buhay. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan ngayon. Ngunit ang Diyos ay nagsusulat ng isang kwento na lampas pa sa sandaling ito. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang paniniwala na ang iyong hinaharap ay hindi basta nagkataon lamang. Ito ay ginagabayan ng Diyos na nakakaalam kung saan patungo ang iyong landas. Number 3, dahil ipinaglalaban ka niya. Ang buhay ay puno ng mga laban. Ang ilan ay panlabas, mga problema sa pera, mga alitan sa relasyon, mga hamon sa kalusugan. Ang iba naman ay panloob, takot, pagdududa, pagkabalisa. Ngunit isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan ng pananampalataya ay hindi nag-iisa ang mga tao ng Diyos sa kanilang mga laban. Ipinaglalaban sila ng Diyos. Sa kwento ni Moises at ng mga Israelita, minsan ay naharap sila sa isang imposibleng sitwasyon. Nasa harap nila ang dagat na pula. Nasa likuran nila ang hukbo ng Ehipto. Wala silang matakbuhan. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila ang isang kamangha-manghang bagay. Ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. At pagkatapos ay nahati ang dagat. Ipinapaalala ng kwentong ito ang isang napakalaking katotohanan. Ang mukhang imposible sa atin ay hindi kailanman imposible sa Diyos. Maaring magbukas ang Diyos ng mga pintuan na walang ibang makapagbubukas. Maaring lumikha ang Diyos ng mga solusyon na hindi natin kailanman naisip. Maaring protektahan, gabayan, at ipagtanggol ng Diyos ang kanyang mga tao. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang paniniwala na ang mga laban na iyong kinakaharap ay hindi sa iyo lamang. Ang Diyos ng buong sansinukob ay nakatayo kasama mo. Number 2, dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng tao ay maaaring marupok. Minsan mahal tayo ng mga tao kapag maganda ang lahat, ngunit nawawala kapag nagiging mahirap ang buhay. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay palagian. Hindi nagbabago. Walang kondisyon. Mahal tayo ng Diyos ng malalim. Hindi basta-basta. Hindi may kondisyon. Kundi lubos. Ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig na iyon ay matatagpuan sa buhay ni Hesukristo. Nang ang sangkatauhan ay nasira, nang ang mga tao ay naligaw, hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Sa halip, lumapit siya sa atin na may pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos sa mundo na ang kanyang pag-ibig ay umaabot kahit sa pinakasirang buhay. Ibig sabihin nito ay may makapangyarihang mensahe para sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa iyong pagiging perpekto. Hindi mo kailangang paghirapan iyon. Mahal ka ng Diyos ngayon, eksakto kung nasaan ka. At kapag tunay mong naunawaan ang pag-ibig na iyon, kung minsan ay nagdududa ka kung maaari mo siyang pagtiwalaan, alalahanin ng krus,
Namatay siya para sa iyo. Ganoon kanya kamahal. Number 1. Dahil ang Diyos ay tapat, madalas mabigo ang mga pangako ng tao. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang mga sitwasyon. Ngunit ang pagkatao ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ipinapangako, tinutupad niya. Ang kanyang sinisimulan, tinatapos niya. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit nang napatunayan ang katapatan ng Diyos. Nang mangako ang Diyos na ililigtas ang kanyang mga tao, ginawa niya ito. Nang mangako ang Diyos na ililigtas ang kanyang mga tao, ginawa niya ito. Nang mangako siya ng patnubay, ibinigay niya ito. Nang mangako siya ng kaligtasan, tinupad niya ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang katapatan ay nangangahulugang hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang gawain sa kalagitnaan. Kahit pinanghihinaan ka ng loob, kahit pakiramdam mo ay gusto mo nang sumuko, patuloy pa ring kumikilos ang Diyos. At madalas, kapag binalikan natin ang ating buhay, may napagtatanto tayong mahalaga. Naging tapat ang Diyos kahit noong mga sandaling nagduda tayo sa Kanya. Kahit hindi natin makita ang Kanyang kamay, ginagabayan pa rin niya ang ating mga hakbang. Sinasabi sa 2 Timoteo 2:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maitatanggi ang kanyang sarili. Kapag pakiramdam mo ay hindi ka sapat na malakas upang maniwala, siya pa rin ang kumakapit sa iyo. Tinutupad niya ang bawat pangako. Wala ni isa man ang nabigo. Mula sa lumang tipan hanggang ngayon, perpekto ang kanyang katapatan. Maaari kang magtiwala sa kanya dahil hindi niya kailanman binigo ang kanyang mga tao. Dahil ang Diyos na naging tapat kahapon ay magiging tapat pa rin bukas. Hindi ko alam kung ano ang iyong kinakaharap ngayon, ngunit alam ko ito. Maaari kang magtiwala sa Diyos. Kasama mo siya. Kilala niya ang iyong pangalan. May layunin siya para sa iyo. Ipinaglalaban ka niya. Mahal ka niya ng higit sa iyong maiisip. At siya ay tapat, magpakailanman. Magtitiwala ka ba sa kanya ngayon? Hindi lamang sa iyong mga problema, kundi sa iyong buong puso? Alalahanin mo, huwag kang susuko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, huwag kang titigil sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang kabanatang kinaroroonan mo ngayon ay hindi pa ang katapusan ng iyong kwento. Salamat sa pakikinig at pagpalain ka nawa ng Diyos.